Talaga bang ang kabataan nakakaligtaan na ang mga suliraning panlipunan? Kabataan ka, ikaw may itsura at lumalaban sa mga pageant. Di ba dapat parang pagka lumalaban ka sa pageant marunong ka lalo sa pagsagot? Doon sa panibagong kontrobersya. Kaya daw pati mga bata ngayon, walang nalalaman kung ano ginagawa ng COMELEC eh. Ididikit ko na yun doon sa latest, yung sexy babe, yung bata, 20 years old. Nagboto na daw siya sa sanggunian, pero hindi niya alam kung ano ginagawa ninyo. Ano po yung na-explain nyo na daw sa kanya, pero ano po yung pananaw nyo doon ngayon sa insidente na yon? Alam niyo po, kami nakakalungkot yung insidenteng yan pero bagamat nakakalungkot pero po tinitingnan na lang natin ito on the positive side. Ang positive side doon, baka meron tayong natapilok na isang problema na maaaring alam na ng lahat pero hindi nabubulgar, and that is yung pong talaga bang ang kabataan ay nakakaligtaan na ang mga suliraning panlipunan, o baka naman iilan lang na grupo yon o ilang parte ng ating mga kabataan at talagang bukas isip pa rin yung mga kabataan natin sa problema ng bayan, lalo na kung pag-uusapan ay halalan. Maaaring ang hindi pagkilala at pagkakaalam sa COMELEC ay refleksyon. Subalit yan po nangangahulugan lang na dapat dinodoble namin ang aming pong effort sa ating pong voters education. Baka nga medyo may kulang o kaya naman sumasablay o kaya naman mali ang approach na gusto natin mangyari. Kasi nga po, kung ang isang kabataan lagi nakatingin sa TikTok at ang gusto lang ay yung mga masasaya, positive, ayaw na ng mga problema ng bayan, hindi mo natitingnan ng Philippine Star, hindi mo natitingnan ng COMELEC na mga issue natin. Pero po kung talaga namang politically inclined o kaya naman kahit paano may pakialam sa sambayanan, nakikita po. Ni-research po natin, inalam natin kung bakit natin siya inimbitahan. Ano nang ba dahilan? Kabataan ka, ikaw may itsura, lumalaban sa mga ganyang pageant. Di ba dapat parang pagka tumalaban ka sa pageant marunong ka lalo sa pagsagot? Una po, nahirap ang buhay niya sapagkat namatay ang nanay at tatay niya, at the same time siya ang breadwinner, binubuhay niya ang kanyang lola at isang kapatid. So ibig sabihin, siguro kapag nagtatrabaho yung isang kabataan, baka sa halip na nagfo-focus siya doon sa mga ibang problema ng bayan, doon na lang siya nagfo-focus sa sarili niyang problema. Madaming ganyan na kabataan. And therefore po, sinasabi ko nga po, we have to refocus, re-examine our voters education program. We should not concentrate only on those who are enrolled o yung mga nag-aaral. Paano yung mga out of school youth? Ibig sabihin ba pagka out of school youth, kinakailang kaligtaan na natin sila? So siguro po maganda rin na magkaroon din tayo ng mga voters ed program para sa mga out of school youth o yung maaaring mga nagtatrabaho pero hindi na masyadong nagtumitingin sa social media doon sa mga suliranin natin. Meron din naman mga nagsasabi, Chairman, na ito daw nangyari is an indication na para sa karamihan sa mga tao, lalo na nga yung mga mahihirap, medyo baliwala sa kanila, hindi nila nakikita yung impact ng election natin. I mean, elections are supposed to be an avenue for change, sa buhay natin, to improve our quality of life. Pero nakikita daw nila na, pare-pareho lang naman, nagpapalit-palit lang yung mga opisyal na yan. Pare-pareho. Ano po yung masasabi nyo? Merong mga ganong criticism, it's a cynical, Opo, kung ganun po ang sasabihin sa atin ng ating mga kababayan, pasensya na po, hindi naman sa tayo nagtutulig wala po. At ang sa atin lang po, kung ganun po ang dahilan, ibig sabihin yung po ang dahilan natin, kahirapan, kaya tayo tumatanggap ng pera mula sa mga politiko, kaya pala pumapayag tayo sa vote buying, kaya pala pwedeng bilhin nila ang ating pong kinabukasan, ang ating pong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng 500 piso o 1,000 dahil sa kahirapan. Paulit-ulit lang naman, sila na rin lang naman ang naandyan. Lagi na lang po tayo lumalaban. Lagi at paulit-ulit tayo lumalaban. Di ba? Panahon na po na ipanalo naman natin itong laban ito sa pamamagitan ng balota. Balota ang paraan para maipanalo natin ang laban ng bayan. So yun po yung para sa akin na 2025 election is a great opportunity for us. Baka sakaling nagkamali mga katulad natin, Ma'am Ami, na mga medyo nakatatanda na upang na hindi natin na-correct yung mga mali ng mga lolo't lola naman natin. So siguro naman yung mga kabataan ngayon, nasa sa inyo na po yung paraan para i-correct yung mga mali namin sa paghahalal ng tama. Kung sa palagay nyo lagi na lang paulit-ulit, bakit tayo tatanggap ng pera? Dahil sa kahirapan. Ang kahirapan nga dapat na nagbubunsod sa atin para lagi nating ipakita sa lahat na pwede tayong makatanggi at magsabi ng ayaw at hindi, sapagkat pwede tayo nang kumawala doon sa kahirapan